Sa nakaraan, may isa na tauhan na napakahalaga na makuha ng ating bida, at iyon ay si Claude, kaya nagmamadali ito na pumunta sa Kraken Casino sa Austin bago maputol ang kamay nitong si Claude dahil isa sa mga sikat na gang ang kinalaban nito. Kaya lang huli na ang ating bida, hawak na ngayon ng sindikato itong tauhan na kailangang mailigtas ni Ghislaine. Pagpapatuloy, hindi makakalimutan ni Ghislaine ang pangalan ni Crank, ang leader ng gang na Samira ng buhay ni Claude, dahil sa tuwing nalalasing si Claude, laging sinusumpa ni Claude ang pangalan na Crank, dahil ito ang pumutok ng kanyang isang kamay, kaya hindi makapaniwala ang ating bida na ito na pala ang araw na mismong puputulin ang kamay ni Claude. Dahil doon, talagang naalarma ang mukha ng ating bida, kailangan na niyang magmadali dahil gusto niyang baguhin ang maging takbo ng buhay ni Claude, gusto niyang makuha ito ng buo ang kanyang katawan. Kaya sabi nito sa tauhan ng kasino na nasa harapan niya ngayon, "Bilasan mo, dalhin mo ako kung saan naroroon ang Crank na iyon, babayaran kita ng napakalaking halaga," utos ng ating bida. Kaya lang natakot ang lalaki, ang mamadali itong umalis at nagsabi, "May trabaho pa po ako, iba na lang po, wag na ako." Sabi nito na matindi ang pagkakailing ng ulo nito sa balak mangyari ng ating bida, tanda na nakakatakot na nilalang ang Crank na binangga ni Claude. Maya-maya pa ay may tumawag sa ating bida, "Hoy Maharlika, mukhang taga-ibang lugar ka bakit mo hinahanap ang aming boss?" Tanong nito kay Ghislaine, na agad niyang nalaman na hindi taga-Austin si Ghislaine iyon ay dahil hindi natatakot si Ghislaine kay Crank, na ang mga taga-lugar na ito ay marinig lang ang pangalan ni Crank ay talagang nangangilag na. Hindi lamang iyon, dahil may isang nakakalokong tawa ang maririnig sa isang lamesa malapit sa ating bida. Agad namang nilingan ito ng ating bida, at nakita niya ang tatlong tambay na barumbado na malapit sa lamesa, ito rin ang mga kalalakihan na naglinas ng lugar na nakita ng ating bida. Dahan-dahan itong nilapitan ni Ghislaine at kinausap ng marahan, sabi nito, "Kailangan kong makausap ang inyong boss," sabi ng ating bida. "Sino ka para utusan kaming dalhin ka sa aming boss ng ganun-ganun lang, hindi ka nga namin kilala," sabi nito kay Ghislaine. "Basta nagmamadali ako, bibigyan ko kayo ng malaking pabuya pag sinamahan ninyo ako sa inyong boss." Nang marinig nila na babayaran sila ng ating bida, biglang may umilo na liwanag sa isipan ng mga ito. Tanda na mukhang pera talaga ang mga tambay na ito. Sabi nila, "Kung talagang nagmamadali ka, kailangan mo kaming bayaran muna. At doon namin susundin ang pinapagawa mo," ganun ang kalakalan sa lugar na ito, sabi ng mga tambay sa ating bida. Hindi lamang iyon, ang isang tambay na nasa gitna ng tatlo, ay gumuhit sa lamesa ng paikot gamit ang kanyang daliri, na sinasabi nito ay pera, "Kailangan munang magbayad ng pera ang ating bida." Na hindi na ito pinatagal pa ni Ghislaine, kundi agad na naglabas ng isang gintong salapi na barya, at inihagis papunta sa tatlong tambay, na ang mga mata ng ating bida ay biglang nanlisik, kaya lang hindi ito napansin ng mga tambay, ang isa sa mga ito ay nagulat sa kanilang nakita, ang isa naman ay sinamantala pa ang sitwasyon, "Nako. Dahil handa ka naman palang gumastos, bakit hindi mo dagdagan ito? Masyadong mahal ang galawan sa lugar na ito, Ginoo," sabi ng mga ito sa ating bida, sabay tawa ng dalawang tambay na kasama noong nagsalita. Kaya lang sa isang iglap ay biglang may liwanag na gumuhit sa harapan nila, at ang kamay ng nananamantala sa ating bida ay bigla na lamang naputol at nahulog ito sa lamesa, na isang matinding sigaw ang umalangaw sa nasabing lugar. Nagpagulong-gulong sa sakit at sigaw ang lalaki, dala ng putol niyang kamay. Dahil patuloy rin ang pagsirit ng dugo mula sa kamay nito. Sabi naman ng ating bida, "Dapat alam ninyo kung hanggang saan lang ang inyong mga biro." Paalala ni Ghislaine na talagang ang mga mata nito ay gustong kainin ng buhay ang tatlong tambay na nagsasayang pa ng oras. Tuluyan nang nakalabas ngayon ang espada ng ating bida, ang mga tambay ay mabilis na kumilos para tumakas, kaya lang mas mabilis ang mga tauhan ng ating bida, agad nila itong nahawakan, at idiniin ang mukha sa lamesa, dahilan para hindi makagalaw ang mga ito. Ang lalaking nasa sahig na duguan ay putlang-putla na ang kanyang mukha, dala ng nawalang dugo rito, takot, at pagkabigla sa nangyari. Hindi pa tapos ang ating bida, ang lalaking naputulan ng kamay ay hinawakan niya sa leeg, sabay tanong, "Nasaan si Claude?" Tanong na galit ng ating bida. Sa slaughterhouse, doon nila dinala si Claude, mabilis na sagot ng lalaki.
At biglang napasigaw pa uli ang lalaki, iyon ay dahil biglang itinarak ng ating bida ng napakalalim ang kanyang espada sa balikat ng lalaking sinamantala at pinagtawanan siya. Muling nagsalita ang ating bida, "Dalhin mo kami roon, kapag naabutan kong putol ang kamay ni Claude dahil nagsayang ka ng oras rito, papatayin ko kayong lahat, at wawasakin ko ang buong lugar na ito," sabi ng ating bida, na agad naramdaman ng mga tao sa paligid ang napakatinding pagnanasang kumitil ng buhay ni Ghislaine. Sabay kaladkad ng ating bida sa lalaking ito, nahila-hila sa kwelyo ang lalaki palabas ng nasabing kasino. Nanginginig-nginig sa takot ang lalaki na hawak-hawak ng ating bida, at turo ng turo sa lugar kung saan ang tamang daan papunta kung saan naruroon si Claude. At habang papasok na sila sa nasabing lugar, ang lugar na ito ay mas nakakatakot kaysa sa Kraken Casino, dahil madilim, masalimuot, at ang mga tao rito ay talagang mga nilalang na halang ang kaluluwa, mga walang gagawing tama lalo na pag may nakitang baguhan ang mga ito. At habang naglalakad pa sila, ang lalaking hawak-hawak ng ating bida ay biglang sumigaw, "Kalaban, kalaban, tulungan ninyo ako," sigaw nito, at napakaraming mga kalalakihan ngayon ang agad-an pumalibot sa ating bida. Dala-dala nila ang kanilang iba't ibang mga sandata, may iba na may dalang pamalo, ang iba naman ay mga itak, balisong, pangkalekay, at iba pa, na talagang ang mga ito ay hawak ng isang grupo na kinakatakutan sa lugar na ito. Walang pakialam kung sino ang nilalang na dumating sa kanilang lugar, walang ibang laman ang isipan ng mga ito kundi patayin ang ating bida at mga kasama nito. At habang pasugad na ang mga kalaban sa ating bida, agad na inihagis ni Ghislaine ang lalaking hawak niya sa sahig. At nagbigay utos itong ating bida, "Gillian, hulihin at igapos mo silang lahat, saka na ako magdedesisyon kung papatayin sila o hindi." Matapos kong masuri ang sitwasyon sa loob, utos nito sa matandang mandirigma, "Masusunod po, mag-ingat po kayo," sabi nito sa ating bida. At habang si Gillian at mga mercenary ay kinakalaban ang senador ang mga tambay, ang ating bida naman ay nagmamadaling pumasok sa loob ng gusali para hanapin kaagad si Claude. Pagpasok pa lamang ni Ghislaine ay tumambad na sa kanya ang mga bangkay ng mga hayop na nakasabit sa paligid, magkahalong amoy ng dugo at mga patay ng hayop ang maaamoy sa lugar na ito. Sa kabilang banda naman, sa loob-looban ng warehouse, naririto ang gang leader na si Crank, ginalaw-galaw niya kaliwat kanan ang kanyang leeg para tumunog-tunog ito, isang galawan ng mga nilalang na lakas-lakasan, sabay ngiti na napakasama. Iyon ay dahil natutuwa ito nang gusto nang maisip niya na hahawak na naman siya ng palakol. Ibang kilig ang nadarama nito, napakabilis ng takbo ng kanyang puso, dahil natutuwa talaga ito sa tuwing iwinawasiwas niya ang palakol. At may nahahating laman, sa harapan naman nitong si Crank, sa napakadilim na lugar ng warehouse na ito na napakabaho ng amoy, nakaupo ang isang lalaki na wala pang 20 taong gulang, nakatali sa inuupuan nito para hindi makatakas. Kahit napakagulo ng itsura nito ng taong ito, makikita pa rin sa mukha nito na nagtataglay ng talino. Kilala ang taong ito sa buong Austin na isang hangal na henyo pagdating sa sag-alan, ito ang nilalang na hinahanap ng ating bida, si Claude. Kahit may palakol na nakatutok ngayon kay Claude, ang mukha nito ay talagang hindi natitinag ng takot, kundi pagod na pagod dala ng mga pangbubugbog na inabot nito. Nagtanong itong si Claude, "Sino ang utos sa iyo na gawin ito?" Tanong ni Claude, "Walang nag-utos sa akin, nahuli ka lang na nandaraya, kaya naririto ako para putulin ang kamay mo, dahil ganoon ang batas natin sa lugar na ito." Kahit hinang-hina na, natawa na lamang itong si Claude, at nagsabi, "Hindi ako nandaya, ikaw ang hari sa lugar na ito, tama ba ako?" Mukhang wala kang tapang na sabihin ang katotohanan, sabi ni Claude na kahit dahado ito sa kanyang sitwasyon ay talagang hinamon pa nito si Crank. "Buwisit ka," sabi nitong si Crank na galit, at ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit ngayon sa gigil kay Claude. "Hoy ikaw, dalhin mo sa akin ang aking palakol," utos nito sa kanyang tauha, at tatapusin na niya si Claude. Agad namang sumunod ang tauhan nitong si Crank, at dala-dala nito ang malaking palakol ng kanyang amo. Nagutos pa ito, "Putulin mo ng maayos ang kanyang kamay," utos nito, sabi naman ng tauhan nito, "Saan po banda?" Ninas naman itong si Crank, "Saan pa ba? Akin na nga," sabay kuhan nito sa palakol niya. Sabi nito, "Kung luluhod ka sa aking harapan at magmamakaawa,
ilang daliri mo lang ang kukunin ko. Kaya lang tol ang kakaiba itong si Claude, hindi talaga ito natatakot, at patuloy sa pagsagot kay Crank nang walang takot, dahilan para lalong minus itong Cole Okoy na gang leader. Sabi pa ni Claude, kung puputulin mo na agad, wala akong panahon para makipag-usap pa sa taong katulad mo, sabi nito kay Crank. Ganun ba? Pagkatapos kong alisin yang kamay mo, isusunod ko yang napakaingay mong dila, sabi nito kay Claude na talagang buwiset na kay Claude. Hindi na nga pinatagal pa ito ni Crank, agad niyang itinaas ng husto ang palako na hawak-hawak niya, para bumwelo ng ubod lakas at mabilis na maputol ang kamay ni Claude. Kaya lang bago niya tuluyang may hataw ang palako, isang napakatinding ingay ang narinig niya sa labas ng lugar na kinaroroonan niya, kalaban. Kalaban, may nakapasok na kalaban, tulungan ninyo ako, sigaw ng tauhan ni Crank na para bang kinakatay ito ng kung sino sa labasan. Natigilan ng husto si Crank, nagtataka ito sa nangyayari sa labas, kaya napatingin ito sa direksyon kung saan nagmumula ang ingay. Anong nangyayari roon, sigaw nito, bilasan mo puntahan mo kung anong nangyayari roon, utos nito sa kanyang mga tauhan. Agad namang nakinig ang mga tauhan nito, nagmamadali na kunin ang kanilang mga sandata, kaya lang bago pa lamang silang umalis ay isang napakalakas na kalampag ang narinig sa lugar na ito. Dahil ang pinto ng lugar na kanilang kinaroroonan ay sumabog na tumalsik ng ubod lakas, at ang ating bida na si Ghislaine ay mabilis na nakapasok sa loob kung saan naruroon itong si Crank. Nang makapasok ang ating bida, mabilis nitong tinignan ang paligid, sinuri, at nakita niya si Crank, at tinuro nito ang kanyang sandata kay Crank, sabay na nagsabi, huwag mong itutuloy ang gagawin mo, pag gumalaw ka patay ka sa akin, sabi nito. Kaya lang may isa sa mga tambay na tauhan ni Crank ang hamarang sa dinaraanan ng ating bida, at sumigaw, hoy ikaw, alam mo ba kung saan ka naruroon ngayon? Sabay atake nito sa ating bida gamit ang kanyang punyal. Kaya lang ang ating bida ay isang nilalang na hindi basta-basta natatakot sa mga ganong klase ng pagbabanta lamang. Kaya biglang sinalo ng ating bida ang punyal na pag-atake ng kalaban, at gamit ng kanyang palad, dinurog ito ng ating bida. Kaya ang punyal na sandata ng kalaban ay naduraj ng pinong-pino, na ang mata ng tauhang ito ni Crank ay halos lumuwa sa gulat na ginawa ng ating bida. Anong? Isa kang manderaya, sinong nilalang ang may kayang samaira ng punyal gamit lamang ang kanyang kamay? Tanong nito na puno ng pagtataka. Sabi naman ng ating bida, bulag ka ba? Ito sa harapan mo. Matulog ka nga muna, sabi ni Ghislaine, at sabay may kung anong tumama sa ulo nitong lalaki, dahilan para agad itong mawalan ng malay. At bago tuluyang bumagsak ang lalaki, pinitik ito ng ating bida, at parang isang insekto na lumipad ito sa ginawa ng ating bida, at humataw sa pader sa bandang kanan nito. Kitang-kita ni Crank ang pangyayari, alam nito na hindi basta-basta ang dumating, kaya sumigaw ito ng ubod lakas, anong ginagawa ninyo? Sumugod na kayo ng sama-sama, utos nito sa kanyang mga tauhan na pagtulungan na ang ating bida. At ang napakaraming tauhan nito ay sabay-sabay na sumugod sa ating bida. Kitang-kita ngayon ng ating bida ang napakaraming kalaban sa kanyang harapan, ayaw niyang patayin ang mga ito. Kaya lang pag hindi naman niya pinatay ang mga ito tiyak na masasayang ang kanyang oras at delikado si Claude, mahalaga ang bawat sandali sa kanya ngayon. Kaya agad na may lumabas na mga tali na gawa sa mana mula sa ating bida na biglang damaykit sa katawan ng napakaraming kalaban sa harapan ng ating bida. Nang may dikit na ito ng ating bida, mabilis niyang ikinuyom ang kanyang kama o para makontrol ang mga sinulid, at ang mga binti ng mga kalaban ay biglang nabali, dahilan para magbagsakan ang mga ito sa sahig ng sabay-sabay. Kitang-kita ni Crank ang nangyari, hindi ito makapaniwala, Anong klaseng nilalang ka? Sabi nito na halos mamatla ito sa kanyang nakita, at parang matutamba pa ata ito habang napapa-atres siya sa gulat. Parang nakakita ng multo ngayon itong si Crank, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan, marami na siyang nakitang nakakatakot na pangyayari, pero ngayon lamang siya nakakita ng ganito. Ano siya, isang mage? Pero hindi, dahil ang paraan ng kanyang pakikipaglaban ay isang knight, kaya lang walang knight na kayang gumawa ng ginawa niya, pagtataka nitong si Crank sa katauhan ng ating bida. Si Claude naman na talagang bihasa na kontrolin ang kanyang emosyon ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nakita, dahil talagang halos lumuwa rin ang mata nito sa gulat sa kanyang nakita.
Iyon ay dahil napakaraming beses na siyang nakakita ng mga knight at mage sa academy, kaya lang wala siyang nakitang kagaya ng ginawa ng lalaking nasaksihan niya ngayon. Habang naglalakad ngayon si Ghislaine papalapit kay Claude, ang taong ito ay nakatingin ng seryoso sa ating bida, na agad na nagtanong na parito ka ba para iligtas ako. Tanong nito, oo, mixing sagot ng ating bida, pero bakit? Hindi naman tayo magkakilala. Tanong ni Claude, sabi naman ng ating bida, sabihin na lang natin na magiging magkakilala rin tayo. Tugon ni Ghislaine, na itong si Claude naman ay parang natakot bigla, dahil para siyang nakakita ng isang baliw na lalaki, dahil hindi naman sila magkakilala pero sumugod mag-isa para iligtas siya. Natawa na lamang si Ghislaine habang pinapakawalan si Claude sa pagkakagapos nito. Habang ginagawa niya ito, nagpakilala ang ating bida, ako si Baron Ghislaine Fenris ng Luthania Kingdom, tawagin mo na lang akong Ghislaine, pakilala ng ating bida. Dahil sa mga sinabi ni Ghislaine, si Crank na talagang parang nananaginip ngayon na hindi makapaniwala sa mga nangyayari, ay biglang napasalita, isa kang dayuhan. Anong ginagawa mo rito? Kahit isa kang maharlika, hindi mo pwedeng gawin ang kahit na anong gustuhin mong gawin, sabi nito kay Ghislaine. Kaya lang duda itong si Crank na makikinig sa kanya ang ating bida, dahil sa mga ginawa ni Ghislaine na kanyang nakita. Isa pa sa ikinabibigla ngayon ni Crank, merong isang batas na nauunawaan ng lahat ng maharlika kahit hindi ito isa batas, at iyon ay ang mga maharlika ay hindi pwedeng gumawa ng gulo sa lugar ng Austin kahit galing pa ito ng Luthania o Siren Kingdom, dahil ang Austin ay isang lugar na pwedeng pagsamahan ng mga maharlika at ng mga mahihirap para magkasayahan. Kaya lang bakit raw may isang maharlika na bigla-bigla na lang raw sumugod sa lugar niya na talagang napakalinaw ng gustong gawin nito, at walang makikitang pag-aalinlangan raw sa mukha ng ating bida. Tulad nga ng nasa isipan ni Crank, hindi nga talaga siya pinapakinggan ng ating bida, iyon ay dahil sabi ng ating bida, aalis na ako at isasama ko na si Claude, sambit ng ating bida, sabi naman ni Crank, hindi pwede, sinubukan niyang mandaye, at ayon sa aming batas, ang lahat ng nandadaya ay dapat putulin ang isang kamay nito. Sabi naman ng ating bida, huwag mo nang subukan pa, sa tingin mo ba pumunta ako rito na hindi ko alam ang mga bagay na iyan? Sabi ni Ghislaine na umiinit na naman ang ulo nito. Alam na alam ni Ghislaine ang katotohanan, iyon ay dahil paulit-ulit itong kinuwento sa kanya ni Claude sa kanilang naunang buhay, na hindi raw patas ang pagputol sa kanyang kamay. At napalingon pa si Crank sa pinto niyang nawasak ng tuluyan ng ating bida, nang inag itong uli. Habang hirap na hirap itong si Crank intindihin ang lahat ng mga nangyayari, lumapit sa kanya ang ating bida, at hinawakan ng mahigpit ang kanyang braso. Sabi ni Ghislaine, dahil masaya ako ngayon, at maganda ang mood ko, aalis na ako, at dahil buo pa rin ang kamay ni Claude, hindi ko rin aalisin ang leeg mo sa katawan mo, patas naman siguro iyon diba? Tanong ng ating bida na mahinahon pero ang mata nito ay talagang handang kitilin ang buhay nitong si Crank, kaya nang inag sa takot itong si Crank, oo, nangangatal-ngatal na sagot nitong si Crank, naiintindihan ko po, sagot nito sa ating bida. Si Crank ay napromote sa kanyang posisyon dahil sa pagdanak ng mga dugo, kaya alam niya na ang karakas ng ating bida ay hindi niya kayang labanan, na wala siyang laban rito kahit anong gawin niya. Sabi naman ni Ghislaine, ayan ang gusto ko, buti naman mabilis kang umintindi, sabi ni Ghislaine sabay ngiti ng nakakaloko, at kumuha pa ito ng iilang ginto sa kanyang bulsa, at inilapag sa kamay ni Crank, sabi nito, para yan sa mga tao mo, dalhin mo sila sa hospital ipagamot mo mga sugat nila, at iyong sobra, bumili ka ng alak, utos ni Ghislaine, maraming salamat po, mabilis na sagot ni Crank na nakasalampak sa sahig na parang isang gaskasing bata. Napa-atres pa ng bahagya itong si Crank dala ng matinding takot nito sa ating bida, nang makita niyang humakbang pasulong itong si Ghislaine at parang aalis na, nabawasan ang takot nito, kaya lang biglang lumapit uli ito kay Crank at hinawakan ito sa kanyang kwelyo, at inilapit ang kanyang muka sa bandang tenga ni Crank, at bamulong, natarante si Crank, parang maiihi na ito sa takot, sabi ni Ghislaine, huwag mo kaming titignan lumabas, aalis rin kaagad kami. Utos nito kay Crank, na huwag itong pasusundan o kung ano paman. At sabay tulo ng napakalamig na pawis ni Crank sa kanyang mukha, hindi na nakasagot ito at tumanggo-tango na lamang dala ng matinding takot nito sa ating bida.
Nang makita ni Ghislaine na naiintindihan na siya ni Crank, dito na niya binitawan ang isang ito, at sabay bagsak ng puwet ni Crank sa sahig, at nakahinga na ito ng maluwag, tinapik-tapik pa ng ating bida sa balikat itong si Crank, mahusay ang. Ginawa mo ngayon, mag-iingat ka sabi ni Ghislaine kay Crank nang nakangiti pa, sabi lang ni Crank sa kanyang sarili. Hindi siya tao, halimaw siya, sabi nito sa sarili habang nakatingin sa ating bida na nakangiti pero ang mata ay parang lalamunan siya. Sabi naman ni Crank, salamat po, ingat po kayo, mixing tugon nito kay Ghislaine. Habang naglalakad na si Ghislaine at Claude palabas, lumingon ito ng bahagyan kay Crank, tinignan ang itsura nito. Dahil ito ang kauna-unahang nakita niya itong si Crank na mukhang basang sisiw, ngayon lang niya nakita ang kinakatakutan na si Crank na takot mamatay. Matapos niyang maisip iyon, binura niya kaagad ito sa kanyang isipan at nagmamadali na sumunod sa ating bida palabas. Muntik-muntikan na si Claude sa mga sandaling ito, at nasabi niya sa kanayang sarili na hinding-hindi na niya uulitin ang mga pangyayaring ito. Nang tuluyan na siyang makalabas ng warehouse ni Crank, at nalanghap na niya ang sariwang amoy ng hangin sa paligid, dito na bumalik sa realidad ang kanyang isipan, at agad itong yumuko sa harapan ng ating bida. Salamat po sa pagliligtas sa akin, bakit po ninyo pinasok ang gulong ito para lang iligtas ang isang tulad ko, gayong walang kwentang nilalang po ako, sabi nito kay Ghislaine. Matapos iyon sabihin ni Ghislaine, lumapit ito kay Claude, tinignan ang mukha nito. Sabi ni Ghislaine, walang buhay? Ang mga mata ay patay? Mahina, mukha kang isang patay na puno, ito ang itsura ng nilalang na talagang sumuko na sa buhay. Naalala pa bigla ni Ghislaine nang makita nito si Gillian, dahil ganitong-ganito ang itsura noon ni Gillian. Nagsalita si Claude, sabi nito, sa totoo lang hindi na mahalaga sa akin kung ano ang dahilan mo, maaari mo ba akong bilhan ng maiinom? Sabi nito sa ating bida. Ngayong hawak na ni Ghislaine itong kanyang talentadong strategist, at buo pa ang kanyang kamay at maayos ang binti, at dahil may sarili na ring teritoryo si Ghislaine, hanggang saan kaya makakarating ang dalawang ito? Abangan!